Hindi mahalaga ang bilang ng taon sa ating buhay, kundi ang buhay na nilagay natin sa ating mga taon. Magandang umaga po. Ako po si Doc Rome Barrios, 71 years old, at naniniwala na ang taong tumigil ng matuto ay tatanda, ngunit ang taong nananabik pa sa kaalaman at patuloy na natututo ay mananatiling bata. Samahan po ninyo ako dito sa simula. Walang baliw, pagpapalam, walang tigil. Dating puso may hapis, ngayon'y umawi. Ang araw mo'y sumikat na, liwanag ay laganap na. Ang habag mong biyaya, bagong umaga. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naririto na naman muli ang inyong programang Simula, ang Usapang Senior, na sumasa inyo tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome Barrios ng Adventist World Radio at ako po ay nagagala kasama na aming mga production staff na kayo ay makasama namin sa araw na ito. Isa na naman bagong araw, isa na naman bagong aral, at higit sa lahat, isa na namang magandang biyaya mula sa ating Panginoon. At ngayon po ay nais kong batiin ang ilan sa ating mga taga-subaybay. At ang unang-una, nais kong batiin ang ating mga kababayan sa USA, ang International Church of SDA sa Evanston, Chicago, Illinois, USA. Pangungunan nila Elder Rudy Clamohoy at Pepito Fuentes. Gayun din, patuloy kong binabati ang mga taga Naperville Remnant Film Church sa Chicago, Illinois, USA. Elder Meg Garcia and family, kumusta po kayo? At ang aking kapatid na si Pastor Sam at si Reyna Barrios and family, welcome po sa ating programa. At siyempre, hindi natin malilimutan ang ating mga kaibigan dito sa Pilipinas, ang Morning View Senior Citizens Association. At welcome po sa ating programa ngayon. At nais ko ring batiin ang ilan sa mga patuloy na sumusubaybay sa atin doon sa Federation of Senior Citizen dito sa Silang, Cavite. Welcome po. At ngayon po ay nais kong bigyan ng pansin natin ang isang talakayan. No? Ngayon magtatalakayan tayo na kung magkamisan hindi na natin pinag-iisipan o hindi na natin nabibigyan o natutuunan ng pansin. At ito yung how to stay young. O yan, how to stay young. Ang ibig pong sabihin niyan ay hindi naman sa kailangan tayong maging bata no sa itsura o sa mukha. Ang sinasabi po natin dito ay yung ating attitude. Tandaan natin, old age or aging is not a matter of numbers. It's a matter of attitude. Ayan po ang ating tatalakayin ngayon. Sino ba sa atin ang ayaw bumata o magmukhang bata? Pero po yan ay more than na sinasabi natin skin deep, ay may mas mahalaga pa dyan. At ayan ang ating attitude, yung tamang pananaw, yung tamang saloobin, at tamang mga habits, tamang mga karakter. Yan po ang magpapabata sa atin pag-uusapan po natin yan. At kung kayo po ay may mga kahilingan, kung meron kayong mga nais na hilingin at gayon din nais na
ang mga suggestions tungkol para sa ating program na dapat natin talakayin, bukas po ang aming mga linya 0917-174-2777 at 0918-944-7891. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag o mag-text. So, dyan lang po kayo, huwag po kayong alis at ano man ang inyong ginagawa, samahan po ninyo kami dahil ang programang ito ay magandang kasama at magandang kaibigan. So, magbabalik po kami. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan. Muli pong nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior. Tayo po ay narito na sa bahagi nating program na tungkol sa senior wellness. At ang topic po natin ay yung aking pambungad na mga pananalita, no? Na sinabi ko, hindi mahalaga ang bilang ng taon sa buhay natin, kundi ang buhay na nilalagay o nilagay natin sa ating mga taon. Ang kasabihan pong yan ay binase ko po yan sa isang English quotation ng aking paboritong isa sa mga paborito nating personalities, no, ang 16th President ng United States, si Abraham Lincoln. Sabi niya sa Ingles, "In the end, it's not the years in your life that count. It's the life in your years." Okay, napakaganda, no, na ang mahalaga hindi yung bilang kundi yung yung paano mo in-spend yung mga taon mo bilang tao or bilang senior citizen. Ayun pong mas mahalaga. At sabi pa ay by Henry Ford, okay? Anyone who stops learning is old. Ano raw? Yung tumigil ng matuto. O yung mga, okay? Ibig sabihin, stagnant na, hindi na siya nag-aaral, no, at hindi na siya nagko-consider ng panibagong mga kaalaman. Okay, sabi niya, whether 20 or 80 ka, kapag tumigil ka ng gamitin na yung isip o yung talino, ay tatanda ka pala. At patuloy niya, anyone who keeps learning stays young. Ayon kay Henry Ford. At ayan po ang ating pagtutuunan ng pansin dito sa ating senior wellness segment, no? At nais kong magbigay ng mga subok na mga paraan para tayo ay manatiling bata. Okay, tandaan po ninyo, yung wrinkles po sa mukha, no? Huwag tayong mag-worry diyan. Talagang ano yan whether we like it or not, bahagi yan ng ating buhay, no? Na tumatanda, nagkaka-wrinkles. Pero dapat daw pala yung mga wrinkles kung saan ka ngumingiti, ayun yung mga wrinkles daw yun. Kaya yung mukha daw natin, kung may wrinkles man, ayan yung larawan ng ating magandang buhay. Bakit daw natin kailangan burahin? O, di ba? Kaya ang mga wrinkles ay mga yan, tanda ng magandang nakaraan. Okay? Kaya dito sa ating paksa na paano natin mapapanatili ang ating magandang o kabataan, no? Hindi po sa physically, although kailangan din 'yun, ay more on ang tawag natin panloob, no, na ating personality. Kaya rito po maraming subok na pag-aaral. At ito po ay alam ko hindi rin bago sa ating mga to, pero napakaganda pong muli nating
balik-aralan, okay, ang tawag diyan, balik-aralan ng mga bagay na ito. At ito yung tinatawag na lifestyle changes, yan. Yung pagbabago ng ating, ah, lifestyle o yung paraan ng ating pamumuhay, na yan. At dito nga, tinuturuan tayo na simple lang talaga, 'wag naman tayong super ano na effort na mag-ano tayo talaga ng pagbabago na ang tinatawag natin ah, tedious naman. Yung ibig sabihin, gagastos ka pa, mahihirapan ka pa o ano man ang, mga maraming requirements. Ang sabi ay kinakailangan maging simple lang tayo. Kaya ang sinasabi rito, 'wag natin daw pababayaan yung lifestyle natin 'no, na maging, mahirap o pain sabi in the neck sabi nga dito sa isang article. Gawin lang natin simple, ibig sabihin yung kaya nating gawin. At nais ko ibahagi sa inyo yung, serenity prayer. Are you familiar with that? Serenity prayer. Ito po ay, very popular worldwide, okay. Nais kong bahagi ito kung hindi natin naaalala, nais ko ipaalala sa atin, napakaganda itong serenity prayer. Ang serenity prayer po ay naging popular sa buong mundo at ito ay sinulat ni Reinhold Niebuhr at ito yung inadapt ng YMCA 'no at saka napakaraming, tinatawag nating, advocacies 'no, katulad sa anti-smoking, anti-alcohol, anti-drugs. Ito po yung ginagamit 'no, at ito po ang sabi rito sa serenity prayer, "God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference." Ano raw? Ito po ay prayer ng kapayapaan um, sabi niya, magkaroon ako ng, kapayapaan sa aking puso na tanggapin ko yung mga bagay na hindi ko kayang palitan o ayusin. Ano-ano yun? Of course, yung pagtanda, 'no? Hindi natin yan kayang pigilin, hindi natin kayang, palitan. Pero sabi rito, ang prayer niya, "Give me the courage to change the things I can." Okay? So nakita niyo yung prayer. May mga bagay tayo na hindi natin kayang palitan. Pero sabi rito ang prayer ay magkaroon tayo ng lakas naman na baguhin naman o improve natin naman yung kaya nating gawin. And the wisdom at ang karunungan na matutunan ko naman. Ayan, napakaganda po 'yon ng serenity prayer na 'yan, okay. At, ayan pong dapat nating i-adapt kung gusto natin na manatili tayong, sabihin natin na bata o manatili tayong masigla kahit na tayo mga senior na, ay kinakailangan matuto rin tayong, ah puwede nating baguhin, puwede nating baguhin yung mga bagay na kaya nating baguhin, na hindi kailangang, gagastos o magarbo o mahihirapan tayo, simple lang. At ano itong mga bagay at ito yung pag-uusapan natin, how to stay young, okay. Meron ditong, masasabi kong, ilan 'no at, ito ay, I think about, siyam na mga sikreto para tayo manatiling bata, okay, kahit despite our old age. Ang number one dito at alam natin na ito ay totoo. Sabi rito, "If you smoke, stop." Ano raw? Kapag ikaw raw ay naninigarilyo, mabuti pang tumigil ka na. At alam natin na ang paninigarilyo napakaraming napakaraming naidudulot na sakit sa buong katawan. At, nag-browse nga ako sabi ko, ano ba yung mga,
una, cancer, naging smoking causes cancer, tapos ano pa, lahat ng cardiovascular sa puso, lahat ng buong pangangatawan natin na physical apektado. Tiningnan ko nga ito from sabi rito, smoking causes or increases your risk of the following. Tingnan natin sa isip. Macular degeneration, meaning sa face, cataracts, vision loss. Tapos sa isip, anxiety, depression, irritability. Tapos naman dito naman sa part ng nose natin, reduced taste and smell, tooth staining, tooth decay, gum disease. Tapos dito naman sa dibdib natin, blood clots, heart attack, stroke, pababa tayo ng pababa. Tapos dito rin sa lungs natin, frequent infection or COPD o chronic, Chronic obstruction pulmonary disease, COPD. Tapos sa mga bone fractures, osteoporosis. Meron din dito sa ating erectile dysfunction, infertility, okay? Premature aging, yellow nails, wrinkles, sa mga babae naman, miscarriage, birth defects, developmental delays, sa mga kalalakihan, mostly lung, oral, laryngeal, and other cancers. Nakita nyo na, sabi rito, if you're smoking, better stop. Kung gusto niyo pong manatiling malakas, masigla at bata ang iyong pagtanda, iwasan na po natin no smoking. Okay? Alam na po natin. So dito po sa ating pinag-uusapan, napakahalaga yung ating bahagi, hindi natin mababago yung mga physical at saka yung mga panghina ng katawan natin kasi talaga it goes with the age, yung humihina ang ating metabolism. Pero maari tayong gumawa, marami tayong magagawang paraan para hindi lang madagdagan, yung ating buhay, yung taon na ating buhay, kundi pati rin yung ating physical at saka yung mental, what do you call this, mental health. Kaya wag na po tayong mag-smoke. Okay. Ang pangalawa, ito rin, related din to sa bisyo. At sabi rito, don't drink alcohol. Ayan. Okay. So alam po natin na alcohol is, sabi nga sa Biblia, is a mocker. Talagang ginugulo niya ang iyong pagkatao. Alam natin ang epekto noon. Alcohol, diretso epekto sa brain. At alam natin na kapag tayo ay nasa espiritu na alcohol o uminom tayo, marami tayong bagay na ginagawa na laban din sa kalooban natin, nagagawa natin dahil sa dulot ng alcohol. Kaya yan po, sabi sa isang article, as you might expect, I strongly support total abstinence. Okay. Kasi may iba ring tao na o kaya may iba ring manggagamot kasi sige, i-lessen mo lang, okay lang, basta moderate lang. Pati smoking, smoke moderately, drink moderately. Ang ina-advise po sa atin as much possible po ay iwasan natin totally. There's no question in my mind that the Bible forbids the use of alcohol. Alcohol is a depressant. It thickens the blood. It is calorie-laden. It is addictive rather. So I encourage those who feel they must drink to do so moderately. It's just for the benefits of their quality of life and longevity. Kaya kung gusto po natin magkaroon ng kalidad, hindi lang
pinag-uusapan natin ay yung ano, yung haba ng buhay, yung bilang, no? Ang mahalaga po yung ating kalidad ng ating buhay. Ibig sabihin, dapat tayo ay maging masaya, wala tayong magiging problema, no? At wag po natin pababayaang maging ano, sanhi niyan ay yung ating pag-smoke at gano'n din ang pag-iinom ng alak, okey. At ang pangatlo, alam din natin 'to, madalas nating sabihin, begin a regular exercise program. At dito nga ay, hindi natin kailangang mag-gym, 'no? At hindi natin kailangang mag-gym. Ang ano, ito ang pangatlo, 'no? Una, okey, smoking, no smoking. Pangalawa, no alcohol. Pangatlo, ito yung regular exercise. Tingnan niyo, ito yung lifestyle change na dapat nating, gawin, no? Sabi rito, this is the third most important change you can initiate to increase longevity. An exercise, sabi rito, an exercise program is essential to well-being. Your physical, mental, social, and spiritual dimensions depend on it. O, di ba? Kasi kapag hindi malakas ang katawan natin, apektado lahat ng aspeto ng ating pagkatao, pati na yung mental and social, pati ang spiritual. 30 minutes a day, every other day is all it takes to ensure improved quality of life. Ayan po. So, pangatlo na yon. Ang pang-apat natin, get adequate rest. Ito raw po ang kumagkaminsan, okay? Ito na yung nalilimutan natin. Kung gusto natin na lumakas at gusto nating magkaroon ng malusog at masiglang kalusugan, no? Ibig sabihin nun, ay kinakailangan nakakapahinga tayo. Kasi napakahalaga yung pahinga na yan. Kasi kapagka kulang daw tayo sa pahinga, para na rin daw tayong umiinom ng alak at nag-i-smoke. Di ba? Para rin kasi nga yung kailangan ng katawan natin ay rest, no? May mga intervals na kailangan yan para trabaho ng maayos. Parang machine, 'di ba? Kung ang machine nga, makina nga, nagpapahinga, pinapahinga para tawag diyan, productive ang machine. Gano'n din po yung ating katawan. Kailangan natin ng pahinga 7 to 8 hours or more, 'yan. Kaya sabi rito, and it's still true that those hours before midnight are better than the ones after. Kaya tandaan natin yung tunay na pahinga daw, yun yung nangyayari bago maghating gabi. Hindi yung after hating gabi, no? Magkaiba po yun. Mas malaki raw yung nagagawa ng pahinga before midnight. Okay? Ayun daw po. So, tandaan natin, no smoking, no drinking alcohol, okay? And then regular exercise, tapos pahinga, okay? At ngayon po ang ikalima, okay, ay maintain proper weight, okay? Ibig sabihin, balance and honesty are important here, sabi rito. If you need to shed a few pounds, do it. A moderate exercise program combined with a few simple dietary choices will work wonders. So this step can be especially difficult as you age. So keep your emphasis where it belongs. The important thing in weight control or in any other lifestyle change for that matter is neither the technique nor the desired goal but rather maintaining the process. Ang pinakamahalaga po ay regular, no? Hindi po pwedeng after 1 week uli o kaya after 2 weeks o next month na naman. Ano po, kahit po
unti-unti, no, na exercise basta regular po. Ayun po ay ranas tayo ng mame-maintain natin ang ating, physical na pangangatawan at yung ating tamang timbang or weight. So yan po ang, nasabi natin, 5 na yon, 'no. So bago po natin ituloy maya ay, tutuloy natin maya-maya. So diyan lang po kayo, magbabalik po ang simula. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Nagbabalik po ang simula, Usapang Senior. At ito po ang tanda natin, ang ating programa ay matutunghayan tuwing Huwebes at Linggo, alas 10 hanggang alas 11 na umaga, dito lamang sa AWR 89.1 FM. Ako po si Doc Rome. I'm 71 years old at nais ko pong ibahagi sa inyo yung mga kaalaman na to para sama-sama tayong magkaroon ng masaya, malusog, at higit sa lahat, nakakabatang pakiramdam. At napag-usapan natin kanina yung first 5, no? Yung no smoking, no alcohol, no alcoholic drinks, tapos exercise regularly, and then proper rest, tapos and proper weight. Ngayon po ang ika-6, no, na ating tip na maganda para tayo ay manatili, no, na young, no, young at heart and young in our feelings, no. Ang mahalaga doon ay sabi rito, start the day right with a reasonable breakfast. Ayan. Alam ko marami ang hindi na pinapansin at hindi na binibigyan ng kaukulang panahon para maghanda ng breakfast. Ang sabi rin, it doesn't have to be fancy or heavy or time-consuming. Try some fruit and good multi-grain bread or cereal. Give your body the energy with which to begin the day's work. This will also make adopting the next suggestion a whole lot easier. So kapag tama po ang ating kinakain sa breakfast, never skip. Ayan po. Ayan ang number 1. Sabi nga, in breakfast, you eat like a king. Tapos lunchtime, eat like a prince. And then sa gabi or dinner, eat like a pauper o para kang pulubi sa gabi. Ayun po ang tama. Pero never skip breakfast. Kasi po, yung ating katawan, no, paggising sa umaga, talagang kailangan ng nutrients na masustansyang mga kompleto or balance na mga pagkain. Okay? And then number 7, do not eat between meals. Yan. So, dinidiscourage na kasi nga pag tama naman ang kain mo, may gap na 8 hours or more, tamang-tama na yun sa susunod na meal. Kaya wag na ho natin dadagdagan ng trabaho yung ating katawan, lalo na yung ating digestion, kasi tamang-tama lang yun for the next meal. No, kung basta't balanse at kumpletong yung tama yung kinain ng breakfast, pag lunchtime, naka-ready na yung next meal nyo. Never, sabi na, eat between meals. Kasi po, extra work po yun sa ating pangangatawan, lalo na sa ating digestion. May isa palang pag-uugali raw karamihan ng mga tao na sabi rito, i-rearrange natin yung ating mga furniture, lalo na raw yung refrigerator at saka yung TV, wag daw po ninyo ipagtatabi. Kasi yun daw yung exercise na gustong-gusto lalo na matatanda dahil habang nanonood ng TV, bubuksan ang refrigerator, tapos habang nanonood ng TV, kain ng kain, okay? At ano raw yun? Dapat daw paghiwalayin yun dahil nakakatukso na habang nagre-relax ka sa panonood,
kumakain ka na kumakain 'pag nando'n katabi mo yung refrigerator. Kaya sabi nga, ang pagkasabi niya, ah, you know, "Put the TV and the refrigerator farther apart. The walk between the two is all the exercise too many people get." Ayun yung exercise nila, yung naglalakad from the TV to refrigerator. So, ayun, napaka-ano rin, lalo na nga yung pinag-usapan natin yung in between meals. So, kasi minsan pagka nagre-relax tayo, gusto natin na may, kinakain tayo o meron tayong, ah, pinapapak o while enjoying the, ah, TV, show. Kaya yun po. And then as much possible, okay, the next one is enjoy the possible. Kaya rito merong, ah, we all need to be less goal-driven and focus a little more on enjoying life. Yun. Lahat ng wag na ho tayo maghanap, basta let's enjoy life. Sabi rito, we can go extremes on the path, but most often, we have gone to extremes on busyness, 'no? Lagi tayong, nag-i-strive na magpakasipag, mag-work na mag-work, o kaya overtime na overtime. Sabi, achieving and having the answers are not what it's all about. The process of living is what is important. Sapagkat magkaiba po yung existing and living. When you exist, basta lang humihinga ka, nakakagalaw ka, gusto mo gawin lang ang gusto mo, wala kang ano, ibang, um, ibig sabihin dito ay hindi mo inaayos yung kalidad ng buhay mo, basta you exist, buhay. Pero ang living po, more than that. Dahil marami pa tayong dapat ayusin. Una, siyempre yung ating, tamang, lifestyle. Yan na nga, yung mga pagkain, tanggalin yung mga bisyo. Tapos ano pa, yung social interaction natin, napakahalaga yan, ayusin natin. Nabuhay tayo, tanda natin, we were created as social beings. Natatandaan nyo, sa pasimula, 'di ba, sa creation, nilikha tayo ng Diyos sa kanyang wangis. At alam niyo ba nung nilikha niya ang tao, hiningahan niya at naging buhay na kaluluwa tayo, ayun po ay pinahalagahan ng Panginoon dun yung relasyon. Kasi yung hininga ng Panginoon, hindi natin karugtong 'no, na yung buhay natin karugtong na hininga ng Panginoon. At ayun po ay sasabi na tayo'y kailangang may relasyon sa Kanya. At bukod doon, pati rin yung atin sa kapwa 'no, tayo may karoon din ng, magandang social, interpersonal relationship sa ating kapwa. Kaya tandaan natin, existing, baka baka nga raw nag-e-exist lang tayo, hindi talaga tayo nabubuhay sapagkat ang nabubuhay ay talagang may purpose, masaya at walang mga sagabal at sa mga problema. Ayan po. Kaya dapat matuto tayong mabuhay 'no, na masaya, okey. At ang pinakahuli, ito ang isa sa mga paborito kong, um, ah, payo dito. Sabi rito, "Learn to laugh." Ayan. Matuto raw tayong tumawa, humalakhak, matuwa 'no? At ayan na yung, equivalent nun sa sa Bible, yung a merry heart. Ayan po yung joy, 'di ba? Tandaan natin, isa yan sa mga, fruit of the Holy Spirit 'no? Bilang mabuting tao or mabuting Kristiyano, kinakailangan nakikita sa atin yung joy. Hindi ko sinasabing, happiness, kasi minsan ang happiness ay batay sa alam natin sa sanlibutan 'no. Pero yung joy kasi yun ay yun yung sa loob, na ibig sabihin kahit na, anong nararanasan natin,
mabuti man o masama, meron pa rin tayong joy sa loob. Ibig sabihin, kontento tayo. Kung ano meron sa atin, hindi tayo naghahanap ng wala. Sabi, makontento tayo, huwag na tayo maghanap ng wala sa atin. Enjoyin na lang daw po natin yung meron tayo. At tandaan natin, ang Panginoon ay nagbibigay ng ano ng mga pagpapala na tama lang sa atin, 'no? Ang Panginoon hindi nagbibigay ng sobra rin, 'no? Tama lang sa pangangailangan natin. Kaya pasalamatan, matuto daw tayong magpasalamat. Pero ang pinag-usapan natin kasi dito yung laughter. At alam nyo ba, napakahalaga ng pagtawa. May anecdote dito si Norman Cousins na isa sa magaling na mga writers at saka authors, no? Norman Cousins ay nagkaroon daw siya ng suliranin sa kanyang connective tissues sa kanyang kalusugan. Alam mo ba yung connective tissues? Medyo ano 'to, ito yung mga part ng katawan natin na nagdudugtong, na nagbibigay ng ano, ng support sa iba-ibang tissues ng ating katawan, 'no? Ito yung meron siyang gano'n, parang hindi ko alam kung may, hindi, it's not immune system, but actually yun yung connective tissues katulad ng bones, 'di ba, ah, kabit yung mga bones natin through the joints, 'di ba, mga gano'n. Ayun po, part ng mga connective tissues yun. At lahat yun may mga trabaho yun. Dinudugtong niya at pinagsasama niya yung ating mga organs at saka yung mga bahagi ng ating buong katawan. Nagkaroon siya ng gano'ng sakit, 'no, na very rare 'yon. Kaya sabi niya, at alam niyo ba ang cause daw nung ah, sakit na 'yon, yung sa connective tissues, ay yung mga negative ano, attitudes, 'no, such as merong fear, anger, ayun ang nagiging cause nun, at gayon din frustration, resentment, o kaya galit, o lahat ng negative attitude. Kaya yun ang nagpo-produce ng negative ano rin, hormones, kaya ka nagkakasakit na gano'n. Kaya naisip ni Norman Cousins, sabi niya, kung ang mga negative ano, attitudes na yun o negative na mga pag-uugali ay nakaka-produce ng lason sa katawan, siguro yung mga positive na attitude, 'no, kung gagawin natin, ay magpo-produce naman ng kagamutan, 'no, sa mga sakit natin. In addition to his medicinal treatment, which he limited to ascorbic acid or vitamin C, Cousins, okay, spent 2 hours each day watching videos of Candid Camera, na meron siyang paboritong program, and old Marx Brothers films. Ito po yung mga comedy programs. At alam niyo po ba, it was very effective na in between, aside from watching yung nakakatawa, nakakahalakhak, 'no, nakakatawa at nakakatawa siya, ay nagbabasa rin siya ng mga book of jokes. Kaya naka-recover po siya sa kanyang karamdaman, at ayun po yung ikinamangha nung kanyang doktor. At dahil nakita niya na malaki palang bagay, 'no, ang pagtawa, ang pagiging masaya, 'di ba? Sabi nga sa banal na kasulatan, Proverbs 17:22, sabi, "A merry heart doeth good like a medicine, but a broken spirit drieth the bones." Isang mabuting gamot ang masayang puso, ngunit ang bagbag na diwa sa mga butoy tumutuyo. Okay? Napaka ganda ng salita na 'yan mula sa kay King Solomon. Kaya tandaan po natin, ang mga bagay na ito na ating pinag-aralan ngayon ay mga bagay para tayo'y manatiling bata. Kaya nakita nyo, kapag tayo raw ay tumigil na sa ah, pagkatuto o pagkaalam o paghahanap ng kaalaman,
ay tatanda tayo. Kaya ano ibig sabihin nun? Dapat ay buhay ang ating isip o buhay din ang ating imagination. Kasi kapagka tayo'y nag-iisip, hindi tayo makakaranas ng pagiging stagnant o wala tayong gagawin. Dahil pagka tayo ay nag-iisip, alive po, buhay ang ating buong pangangatawan. Sabi nga, it's not uh, years in your life that count. It's the life in your years, sabi ni Abraham Lincoln. So, sana po ay matutunan tayo. Gusto niyo bang maging mukha at makaramdam ng maging bata? Sundin po natin ang ating mga payong. Magbabalik po ang simula. You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM. Sa AWR 89.1 FM. Muli po nagbabalik ang programang Simula, ang Usapang Senior. Tayo po ay nasa segment na tinatawag na New Beginning o Bagong Simula. At ang ating pong kwento sa araw na ito ay tungkol sa dalawang kababaihan na parehong nagkaroon ng karamdaman at nagkasama sa isang convalescent center. Ang unang babae ay may pangalang Maggie. At sabi dito ay si Maggie ay nagkaroon ng paralysis sa kanyang left side. Kaya yung kanan lang niya ang nakikilos niya, kanang bahagi ng kanyang kamay. At ang isa naman ay si Rachel, naka-stroke din, na nagkaroon din ng permanent damage naman sa kanyang right side. Kaya both women were devastated by what had happened to them once they assumed that they would never be able to pursue, a pastime they had genuinely of their lives. Ano yung kanilang pastime na ini-enjoy nila, hindi na nila magawa ngayon, yung tumugtog ng piano. Kaya anong nangyari, so nagkakilala sila at nag-match yung kanilang sabi nga sa kwento ay a match made in heaven. Na yung right side ni Maggie ayun yung kanyang ginagamit. At saka yung right side naman, left side naman ni Rachel, yung kanyang ginagamit sa pagtugtog ng mga nota nila. Kaya napakaganda nung combination nila. Kaya nagkaroon sila ng teamwork at sila ay naging famous na mga pianist na mga disabled. Kaya nakita natin dito na yung ibig sabihin ay kino-complement ng bawat isa sa atin yung ating kapwa, kaya tama yung sinasabi na hindi tayo nilikha ng Panginoon na pare-pareho, iba-iba yung ating kayang gawin, mga talento natin, kaya para i-match natin sa ating kapwa. Kaya napakaganda ng buhay na ito na bagamat nag-suffer sila sa mga kanilang mga karamdaman, ay nagkaroon naman sila ng pagkakataon para magsanib puwersa o ipagsama yung kanilang mga kahinaan at palakasin naman yung kanilang mga strengths, Kaya naging sila successful silang tagatugtog ng piano. Yung isa right notes, yung isa naman para sa left hand notes naman. Kaya dito nga pinag-uusapan natin na yung buhay talaga ay dapat daw natin i-enjoy sapagkat ang Panginoon ay punong-puno ng biyaya sa bawat isa sa atin. At anuman ang ating mga nararanasan, kung meron tayong mga suliranin, meron po yung katumbas na biyaya na ating Panginoon. Kaya mapapansin nyo na nagko-complement, Kaya tama yung kasabihan na yung mga teamwork,
Kasi noon ang teamwork ay para ipagsama-sama yung ating mga, kaalaman, talents at ang mga, ah, karunungan natin. Kaya tayo bilang mga, um, tao 'no, social beings, tayo ay nilikha ng Panginoon para tayo ay magkaisa, mag-work together. Yang sinasabi nga, "All things work together for good to them that love God." Kaya yan po yung ating, matutunan kahit ano ang ating mga, kapansanan, kahit ano ang ating mga limitasyon, ang Panginoon po ay mayaman sa biyaya. Gagamitin niya tayo at bibigyan niya tayo ng pagkakataon para maging productive po anuman ang ating mga kalagayan. So, ayan po, bagong simula, bagong aral sa atin lahat na tayo ay nilikha ng Panginoon para maging, makabuluhan, meron tayong, purpose anuman ang ating kalagayan. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa ating magandang kwento na ito. Magbabalik po ang simula. Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page AWR Manila at i-share sa inyong mga kaibigan. Kayo po ay nakikinig sa programang Simula, ang Usapang Senior. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating prayer request. Sa umagang ito, tanging-tangi kahilingan ang, pagpapagaling ni Bing Sandanya 'no, sa kanyang, recent na operation. At sana Brother Bing, kung ikaw ay nakikinig ngayon at sa kanyang sister na si Au Sandanya, huwag po kayong mag-alala. Mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon at, wala pong ibang, tayong pag-asa kundi siya, sapagkat siya po ang may-ari ng ating buhay. Siya lang po rin nakakaalam ng kung paano tayo, magkakaroon din ng, maayos 'no, na kalagayan bagamat tayo ay nakakaranas ng mga, pagsubok o mga karamdaman at kahirapan. ah, Panginoon po lamang ang ating, masasandigan. Kaya po, mahal na mahal po kayo ng Diyos. At gayon din, idadalangin din natin si Nadly Erin Nicolas. Siya po ay, nagkaroon ng, bone marrow transplant at naging successful po at, sana idalangin natin na patuloy siyang, gumaling. Okay. At gayon din si Samantha and Jordan Ocasla na may mga karamdaman. Gusto ko rin na, hilingin kayo, sa inyo mga minamahal na mga taga-subaybay na isama niyo sila sa inyong mga dalangin 'no, sa inyong, personal prayer. Gayon din ang ating mga kaibigan na nag-undergo ng chemotherapy, si Wileen Lorenzo, gayon din si Gemma Molina. Pagpalain po kayo ng Panginoon at sana ay, patuloy kayong, manampalataya, higit sa lahat, patuloy kayong manghawak 'no. Wala po tayong ibang, malakas na, o dakilang manggagamot kundi ang ating Panginoong Hesus. At, siya po, wala pong imposible sa kanya. At, kami po ay naniniwala na meron siyang nais na, o shall we say, meron siyang panukala sa bawat buhay natin. So idalangin lang po natin, wag po tayong mawawala ng pag-asa. At, gano'n din, patuloy nating idalangin ang pagpapagaling ng mga kaibigan natin na sina Nelson Ganyola at ang, batang si Levi Ganyola. Gayon din si Fronnie Villanueva, Samuel Patalinhug, Madel Decano, Lucy de Guzman. At may isang, kahilingan din si, Ferl
Pines na sana idalangin daw natin siya na magkaroon siya ng stable job. So, purihin po ang Panginoon at ngayon po ay tayo po ay sama-samang mananalangin. Dakilang Diyos na mapangyarihan sa lahat, narito po ang aming mga pangalan na binanggit at marami pa po kami mga kaibigan na nais ding ilapit ang kanilang o idulog ang kanilang mga panawagan at hinaing sa inyo. Kami po, Panginoon, ay nananampalataya at patuloy na nanghahawak sa inyong pangako sa bawat sa amin na kailanman ay hindi nyo kami pababayaan. At matapos man ang sanlibutan ito, kayo pa rin ang aming tagapagligtas. Sa oras na ito, Ama, narinig po ninyo ang mga kahilingan at mga panawagan ng aming mga kaibigan at mga kapatid. Maaari po ba, Ama, nabasbasan sila, hipuin sila na inyong mapagpala at mapagpagaling na kamay. Kung paano nyo pinagaling ang mga tao nung kayo'y narito pa sa sanlibutan. Nawa, Panginoon, kami ay umaasa na bibigay nyo rin ang kagalingan na kailangan nila. Higit sa lahat, tulungan kami, Ama, na patuloy kaming manampalataya at lagi naming isipin na ang inyong mga pangako ay aming tatanggapin at aming pananampalatayanan. Tulungan din ang aming mamahal sa buhay. Alam namin ang nararanasan ng aming mga magulang, ng aming mga kapatid, ng aming mga kaibigan na patuloy nawa silang gumaling at sa kanilang mga kalungkutan naman, aliwin nawa sila at bigyan sila ng pag-asa na tanging sa iyo lamang nanggagaling. Tulungan sila na aliwin sila ng iyong banal na espiritu at patuloy silang bulungan na ang mga bagay na ito ay darating rin sa kawakasan at anuman ang aming nararanasan ngayon, magkakaroon na isang pag-asa ang bawat sa amin na darating ang panahon na inyong papawiin ang lahat ng aming mga karamdaman, lahat ng aming hirap, lahat ng aming mga pagsubok, at higit sa lahat, papahirin nyo ang aming mga luha. Kaya, Ama, sa oras na ito, kami ay nananampalataya at patuloy kaming nangahawak sa inyong pangako na kayo muling paririto at dala-dala po ninyo ang gantimpala na buhay na walang hanggan. Tulungan kami na patuloy kaming maging tapat sa inyo at higit sa lahat, lumakad ng matuwid at lumakad ayon sa inyong liwanag. Ang lahat ay inihiling namin at inaasahan namin tatanggapin kasama ng kapatawaran ng aming mga kasalanan sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Ikaw ang simula, ikaw ang lumikha sa makulay na mundo. Anong sigla, anong saya. Purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na binigyan tayo para tayo muling magkasama-sama upang mag-aral, magpalakasan, at higit sa lahat, magdalanginan at natuto tayo ng mga bagay-bagay upang magkaroon tayo na isang buhay na malusog, maligaya, at higit sa lahat, kapaki-pakinabang. Nais ko pong pasalamatan kayo sa inyong pakikisama sa araw na ito. At nais ko rin pasalamatan higit sa lahat ang mga tao na naging bahagi
ng ating broadcast, Pastor Nerio Carranza, ang station manager ng AWR Manila, at ang ating mga kasamahan sina Andy Joaquin, Irina Sidao, Wilmer Estrito, at higit sa lahat, kayo po na nakisama. Sana po ay meron kayong natutunan o nakapulot kayo ng mga aral at mga payo para po tayo ay mamuhay ng masagana, masaya. At meron pong tinatawag na makabuluhan na buhay. At nais ko rin pasalamatan ang aming mga supporter, no, na patuloy na dinadalangin tayo at patuloy tayong sinusubaybayan ang aking kapatid na si Pastor Sam at Reyna Barrios and family. At gayon din ang lahat ng ating mga kaibigan na mga senior citizen. At tandaan po ninyo, katulad natin pinag-usapan ngayon, na ang taong tumigil upang matuto ay tatanda, sabi nga. Ngunit ang taong patuloy at nananabik na matuto pa o magkaroon pa ng maraming kaalaman ay mananatiling bata. Ako po si Doc Rome ng Adventist World Radio na nagsasabi, ang biyaya at awa ng Diyos ay mayaman at bago tuwing umaga. Kaya lahat po tayo ay may pag-asa. Lahat po tayo ay may bagong simula. Magandang araw po. Hanggang sa muli. Praise the King to heaven.